Yan mga kamamaw. Yan, pinaglaro ko yung apat pero nakabantay ako. Kasi si Sarah anytime papatungan na itong isa. Pinapagod ko para pag pumasok ako mga kamamaw, tulog sila. Hera, legend, no? Legend. Legend, no? Nunahan ko na eh. Baka patungan. No. Ayun na, nagliligaw na naman. Ay, no. Ay. Pigilan ko, baka matsyempohan eh. No! Papapasokin na kita sa loob. No, bawal. Ayan, masaya. Pinabantayan ko mga kamama mo, baka matsyempohan eh. Walang ano eh. Legend. Era, no. Wala eh. Pagkaprasong ano lang mga kamama, pumapatong. Kaya dati nakabantay ako eh. Hindi pwede ngayon at si kamama ay may padating na baby. Ayun dalawa malaki na yun. Hindi na tumataas masyado sa nabi, mababa talaga eh. Sana ganyan na lang siyang kataas, mas maganda. Tiyan, kita mo naman yung mga nanay at tatay. Hay! Gigil na gigil mga kamamaw, gigil na gigil si Legend. Papasukin ko na mga kamamaw, baka matsyempohan. Tuwan-tuwa, masayang-masaya sila mga kamamaw. Talaga umalis sa tabi ni Hera. Talagang hinahabol ko mga kamamaw at magaling tong syumot. Ayan, nagliligawan. No. Legend, no. Si Legend naman pag sinita mo mga kamamaw, nakikinig agad dyan. Hindi naman mahirap ano yan. Pag sinabi ko no, titigil yan. Stop. Napagod ko kasi mga kamamaw, naawa din ako pag nasa bahay. Hindi ko na masyadong naiwawak dahil ano, malamig nga ngayon eh. Parang magkakasakit ka mga kamamaw pag ano ko lang tong dahon ng may pupo dito eh. Yung mga tuta para pag uwi ko, pag alis ko, naghihilik na lang lahat to. Yan. Para mabawasan ng konti yung energy nila. Ayun umaano si Legend eh. Mga kamamaw, play time. Yon mga kamamaw, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At tayo ay papasok na naman sa trabaho. At syempre, papasalamat tayo mga kamamaw dahil lumipas na naman ang isang taon. At nadagdagan na naman ang ating edad. Yan mga kamamaw. Today is my birthday mga kamamaw, kaya dito. Papasalamat ako dun sa mga bumati sa akin sa Facebook. Na-appreciate ko po lahat ng greetings nyo. Maalala nyo lang si kamamaw, masayang-masaya na mga kamamaw. Yan. Kaya nagpapasalamat tayo ngayong araw na to. Siyempre may pasok tayo kahit na birthday natin. So ano natin yung araw ng masaya. Spread the good vibes, ika nga. Yan, nakita nyo naman kanina, kahit medyo malamig sa labas, pinaglaro ko ng 35 minutes or 40 minutes yung mga alaga natin. Kasi gusto ko talaga silang pagpasok ko ngayon is parang tulog na lang sila, pagod sila sa paglalaro. Kasi baka naiinip din kasi mga kamamaw, hindi ko na kasi masyado nailalabas yung mga alaga natin dahil malamig nga ngayon mga mamaw, usot trangkaso. Baka hindi kayanin ni kamamaw na maglakad ng matagal sa labas, kaya pinaglalaro ko na lang dun sa labas sa may backyard. Yun nga lang, tumagal lang ako 50 minutes. Pakahirap, iba yung panahon niya mga kamamaw, parang ang dry, sobrang dry mga kamamaw. Talagang parang hirap huminga nung matagal ka sa labas. Tsaka talagang yung kumbaga ba, iba yung pakaramdam eh. Okay na sana yung sinisipon kang literal eh.
Ang problema kamo, hindi kasi nisipon, dry kasi talaga. Yun ang mayroon, lalo pag uubo ka, ang sakit. Kaya umiiwas-iwas muna tayo doon sa mga alaga natin. So instead na ilakad natin sila, paglalaro natin matagal sa may backyard. Tapos nakita nyo naman si Hera tsaka si Legend, talagang ano, mga 1 week pa yun mga kamamo. 1 week na hindi natin dapat pagsamahin talaga. Kasi pagsamahin man natin, sinisita ko lagi mga kamamo, nakita mo, dada ilang minuto pa lang panagdikit, talagang hindi mapigilan ni Legend ang aromatic na amoy ni Hera. Gigil na gigil. Yan. So ngayon dadrive tayo mga kamamo. Kaya pakita ko sa inyo kasada. Yan. Para double purpose mga kamamo, nakapag-vlog tayo, nare-record natin habang nagdadrive tayo. Kasi kadalasan mga kamamo, kasi dyan yung mga tumatawid ng biglaan. So at least may mangyari mang bagay na gano'n, may kopya tayo ng video mga kamamo. Kaya okay na rin na nakakapit ko itong ano. As long as hindi mo naman hinahawakan yung cellphone mo, okay na naman yan. Basta handspray. Daming ambulansya. Hindi ko alam yung pulis na nagwawakan kung saan. Wawakan sa gilid. Tatabi na tayo mga mantis tayo sa gilid. Minsan nakakapobe din yung mga wangwang na yun. Nakala mo ikaw matitikitan. Yan. Pili ko ambulansya ito mga kamamo. Iba yung ilaw niya. So pag ganyan, tumabi ka na dahil emergency yan. Ambulansya nga. Ambulansya. Yan. Kaya tabi ka na. Lalo yung ano, sasakyan ng bumbero mga kamamo, pag yun ang nasa likod mo at naka red light, ano ka sa stoplight, naka red light ka, nasa likod mo yung ambulansya at talagang puno ang kalsada, no choice ka mga kamamo, maggugo ka talaga. Igugo mo talaga dahil kung hindi, kakalad ka rin ka talaga ng ano, ng bumbero. So ano naman yun, na ano naman ang rules yun, kaya hindi tayo matitikitan nun dahil nasa likod nga natin, tsaka no choice talaga tayo, wala tayo ibang way na pupuntahan. Kahit naka-red siya, igugo mo pa rin yun. Lahat, kahit sabihin mo naka-green yung kabila, magsisintuan yung papadaan dahil emergency nga yan. Ito kasi kalsada itong mga kamama, medyo na ito eh, maraming tumatawid, maraming pasaway, kaya ingat-ingat din ako sa pagdadrive. Talagang totoo ang mata ko. Kahapon 4 o'clock at sinat ang liwanag ng araw. Ngayon 4 o'clock, malimlim. Ayun yung mga nasa gilid na yan mga kamamo. Yan, example ay tumatawid, no? Tumatawid, mga pasaway yun mga kamamo. Minsan mga kamamo, hindi naman sa pag-aano, minsan sila pa yung galit mga kamamo, sa totoo lang. Hindi ko inaano kung anong lahi sila o ano, something na gano'n. Pero ayoko nang banggitin kung anong lahi yan. Basta Canadian na lang. Canadian na lang, banggitin natin Canadian. Yung mga ganon lahi is matitigas talaga ang ulo mga kamamo. Sila pa yung galit, sila na yung pasaway, sila pa yung maraming reklamo sa buhay. In reality mga kamamo, doon tayo sa real talk. Siyempre yan, sila, sabihin natin kung sa kanila nga to, dapat isa sila sa mga magagandang ano, halimbawa. Napapagkwento wala naman ito mga kamamo, kaya share ko lang sa inyo kung ano yung na-experience natin. Pero hindi, doesn't matter, doesn't mean na inaano natin sila. Nakakaano lang minsan na parang ikaw masunurin ka, tapos sila mismo kanilang bansa to or kanilang lugar to, sila pa yung mga matitigas ang ulo. Hindi naman lahat, pero ibig sabihin eh, kalimitan sa mga ano, mga pasaway, mga ganyan. Yan, marami pa tayo mga kamamaw dahil birthday natin, dapat masaya tayo mga kamamaw. Bilis, ilang minuto na, nasa trabaho na tayo. Gumagawa ko na lang din tong vlog na to kasi ayoko naman palipasin ng birthday ko nang hindi tayo nakapag-vlog. Hindi na nga tayo nakalabas ng bahay mga kamamaw dahil may lakad, dahil may pasok tayo. Malalaman natin kung si Mrs. ay mag-aya sa Friday, kung ano mga ano. Kasi kami syempre more on gastos natin is pambili na lang gamit ng ating baby Jigo.
Sana mga kamama, i-add ko na lang din dito sa vlog yung mga ano natin, mga dito pwede nating maging kliyente or mga nag-i-inquire sa atin sa about sa puppy. Wag naman po sana kayo masyadong tumawad ng ano ko lang po ito, wag po kayong sasamahan loob or something na wag naman po sana kayo tumawad na parang halos hiningin nyo na po yung aso. Ang masasabi ko lang po is inalagaan po naman po maayos yung aso, di naman po ginugutom yan, healthy po yung aso since nung pinanganak po inalagaan po na maayos yan. Biligay namin yung pagmamahal, oras, tsaka pagod dyan sa mga alaga natin na yan. Huwag naman po sana dumating kayo sa point na kung bibili po talaga kayo ng American Bully is ano po talaga kayo, mag-research po kayo kung ano ba talaga yung presyo ng American Bully. Hindi po yung parang halos lahat ng tawad or lahat ng baba ng presyo hiningi nyo na, halos lahat ng bagay diniman nyo na, tapos parang bandang huli is parang dating parang binigay ko na lang po sa inyo yung alaga ko. Hindi naman po sana gano'n, kasi alam ko naman po kadalasan naman ng mga bibili ng American Bully is mga balak mag-breed dyan. Madalang lang po talaga yung masasabi mong bibili ng American Bully na ipipet home lang. Kumbaga 60% pa rin yung chance na yung magbi-breed, 40% yung aalagaan lang. So syempre pag bumili kayo ng bully is ibibreed nyo rin naman yan balang araw. So syempre darating din kayo sa point na nandun kayo sa sitwasyon ko ngayon, tapos ganun po yung gagawin sa inyo o sasabihin ng mga buyer. Ako naman po pag may kausap naman po akong mga kliyente or maayos naman po ako makapag-usap. Hindi naman po ako yung parang babarain ko sila dahil may dumarating tayo sa point na parang may ignorante ba yung ibang hindi ko inaano po, wag nyo po mga masayang sinasabi. Yung parang ganun po ba yung dating na wala silang kamali-mali na ganito ang presyo ng aso, ganito talaga yung presyo ng bibili ng American Bully, ganyan talaga siya kamahal o medyo pricey siya sa di katulad ng ibang breed. Sana po ay maunawaan nyo yung presyo yung binibigay sa inyo ng breeder, dahil minsan naman pag naman binababaan naman natin ng presyo natin, pero hindi naman to the point na parang napakababa na masyado na parang halos nalibre na kayo dun sa sa pagkuha ng aso. Kasi syempre natin yan kumbaga pinaghirapan mo rin yan at the same time parang syempre parang part ng rin yan ng pamilya mo na yung American Bully. Alam natin na kung sakaling mapupunta sa inyo, iaalagaan nyo ng mabuti yung alaga natin, pero hindi naman po to the point na aalagaan nyo ng mabuti tapos parang halos hiningin nyo na yung aso. Hindi naman po sana ganun. Huwag po sana kayo dumating sa ganun na point na siguro ako nakakaunawa din ako kahit paano hindi naman tayo masyadong nagre-react ng husto pag yung pinakakausap tayong mga kliyente na nagtatanong kung magkano yung American Bully. Hindi naman tayo parang yung nambabara ba, kasi alam ko yung pakaramdam na pag may kausap ka tapos ang kausap mo is parang ang tingin sa sarili napakataas. Parang may mga taong gana na talagang dedirektahin ka na parang babalikan ka na parang bumili ka na lang ng ganitong klaseng aso kaysa bumili ka ng bully. Bibili ka ng bully tapos ang budget mo yan lang. May point naman siya doon, pero ako naman, ang akin, hindi naman tayo dumarating sa point na binabara ko yung bumibili sa atin. Kumbaga kahit paano pinapairal ko pa rin yung pasensya ko pag may kausap akong dito na tayo, pag may kausap akong kliyente. Pero wag naman sanang to the point na pag kayo, kasi ang hirap iniisip ko, sabi ko paano ka mag-American Bully kung yung sa presyo pa lang nahihirapan ka ng bilhin. Paano mo pa iaalagaan yan? Paano ka pa magme-maintain ng aso? Paano ka pa masasabi mong kaya mong alagaan yung aso? Doon pa lang sa pagbili mo sobrang parang kinuripot mo na yung presyo ng American Bully. So wag po sana kayong sasama ng loob. Ang akin lang is parang paalala lang po na sana wag po sana kayong ganun na pagbibili kayo ng aso is sobrang tawad naman. Lagay nyo naman po sa point na saktuhan lang. Kung magkakasundo ka sa presyo, hindi go po. Kung hindi naman po kayo magkakasundo sa presyo, marami rin naman pong breeder dyan na baka sakaling makakuha kayo ng presyo na aakma sa budget nyo. Yun mga kamamo, naman yan
Marami naman po mabibili lalo dito sa Canada kung sakaling all over Canada tapos mahilig ka sa bully talaga, naghahanap ka, marami naman breeder dyan makikita mo. Pero I'm not saying anything about dun sa mga breeder na iba. Basta ang sa akin, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin ay yung mga alaga ko. Hindi natin dapat pag-usapan yung mga alaga o paano ang ginagawa ng iba. Hindi po ako dun. Wala na po ako dun, hindi ko na po business yun. Sana maunawaan nyo po yung sinasabi ko dahil ayoko rin nagsasalita ng bagay na again sa ibang tao. Ayun mga kamamaw. So papasok na tayo mga kamamaw at 4:21 na. Then happy birthday kay kamamaw. Yan, happy birthday po sa akin. Maraming salamat. I'm 38 years old na mga kamamaw. Yan, still kicking. Yan mga kamamaw. At maraming pangarap sa buhay na sana matupad. Hindi naman kataasan ng ating mga pangarap sa buhay. Ang mahalaga, healthy ang ating pamilya, magkaroon tayo ng sarili nating bahay, sarili nating pwesto para makasama natin mga American bully natin at maisama ko yung pamilya ko sa bahay. Yun lang naman ang kaligayahan ko. Ang mahalaga mga kamamaw lang sa akin is wala lang akong utang, sakto lang yung kinikita ko sa panglahatan, hindi ako nabibitin, masaya na si kamamaw dun mga kamamaw. So ayan, papasok na ako kamamaw, itutuloy na lang natin vlog mamaya. Yan mga kamamaw, shoutout kay Kuya Ariel. Niregaluhan niya tayo ng cup. Nagulat ako, nabot niya lang sa akin. Sabi ko, tatabi ko sa taas. Panalo. Thank you Kuya Ariel. Salamat sa gift mo. Thank you mga kamamaw.